Noong madaling araw ng Hunyo ng 2002, bandang alas 5 ng umaga sa isang kondominium sa Bonifacio Global City, Taguig, natagpuang walang buhay ang 44 taong gulang na si Jose Joey Reyes. Ang sanhi ng pagkamatay, atake sa puso. Sa panahong abala ang buong bansa sa nalalapit na halalan at iba pang issue, walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanyang pagkamatay. Malinaw ang resulta ng autopsy, atake sa puso. Walang anumang senyales ng sakal o panlabas na pinsala. Isinara ng pulisya ang kaso bilang death by natural causes. Sa burol, lumuhod sa harap ng kabaong ang kanyang asawang si Maria Santos na kadarating lang mula sa Amerika. Umiiyak siya nang walang tigil. Ang kanilang dlasa tunggulang na anak na si Angela ay nakakapit lamang sa palda ng kanyang ina, humahagulgol. Matapos ang 3 araw na burol, natanggap ni Maria ang 12 milyon mula sa life insurance ng kanyang asawa. Ibinenta rin niya ang kanilang condo unit sa BGC, kaya't umabot sa mahigit 70 milyon ang cash na nakuha niya. Pagkatapos nito, dinala niya ang kanyang anak at bumalik na sila sa Amerika. Ang malungkot na pagpanaw ng isang amang OFW, isang kwento na sana'y maaalala lamang bilang isang malungkot na trahedya ng isang lalaking naiwan sa Pilipinas para kumayod para sa kanyang pamilya. Ngunit makalipas ang 11 taon, noong 2020, habang inaayos ng 30 taong gulang na si Angela Reyes ang mga naiwang gamit ng kanyang ama, isang lumang camcorder ang kanyang natuklasan. Habang isinasalin sa digital format ang laman ng tape, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Isa itong video na kinunan 3 araw bago pumanaw ang kanyang ama. Mga ordinaryong kuha mula sa isang family outing. Pero kahit tapos na ang video, tuloy-tuloy pa rin ang pag-record ng audio. Sa isang madilim na screen, 2 boses ang maririnig. Ang isa ay sigurado siyang boses ng kanyang inang si Maria Santos. Pero sino ang isa pa? Ipinasa ni Angela ang audio file sa pulisya at makalipas ang 11 taon, muling binuksan ang kaso. Sinuri ng PNP Crime Laboratory ang usapan sa tape at doon natuklasan nila ang mga piraso ng isang karumal-dumal na katotohanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng condo unit sa BGC noong gabing iyon ng 2002? Ang pagkamatay bang idineklara bilang atake sa puso ay talagang natural? Bakit hindi bumalik sa Pilipinas ang asawang si Maria sa loob ng 18 taon? At kaninong boses ang kasama niya sa camcorder tape? Ngayon, tutuklasin natin ang nakagigimbal na katotohanang nagtatago sa likod ng pagkamatay ng isang amang OFW. Bago tayo magsimula, sandali lang po. Pakiclick ang subscribe at like buttons para mas marami pa tayong kwentong maibahagi at pakisulat sa comment section kung taga saan po kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. Noong Hunyo 14, 2002, alas 6 ng umaga, napansin ng kapitbahay sa itaas na palapag na si Mang Cardo ang isang bagay na kakaiba habang naghahanda siyang pumasok sa trabaho. Dahil luma na ang gusali at hindi soundproof, naririnig niya araw-araw ang pagbukas at pagsara ng pinto ni Joey tuwing alas 7. Pero ng araw na iyon, sobrang tahimik. Si Joey ay isang taong may regular na routine. Gigising siya ng alas 5 at aalis ng bahay ng alas 6:30 para pumasok. Ang ingay mula sa kanyang pinto ang nagsisilbing orasan ni Mang Cardo. Bakit kaya tahimik ngayon? Dahil sa kaba, bumaba si Mang Cardo. Nag-doorbell siya pero walang sumasagot. Inulit niya 2, 3 beses. Sakto namang dumaan ang isang staff ng building administration. "Excuse me po, hindi po sumasagot yung nakatira sa 415. Pwede niyo po bang pakicheck?" Sinubukan ng staff na tawagan sa intercom at kumatok ng malakas pero wala pa ring senyales ng tao. Tumawag sila sa pulis at 911. Pagdating ng mga paramedic at sa pilitang binuksan ang pinto, natigilan silang lahat.
Nakasandal sa sofa si Joey Reyes. Nakatingala ang ulo at walang buhay. Patay na si Joey. Tinatayang namatay siya sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng madaling araw. Dumating ang mga investigador mula sa Taguig City Police. Si Detective Benigno Ben Ramos ang namuno sa investigasyon. Maingat niyang sinuri ang lugar. Walang panlabas na sugat, walang senyales ng pagnanakaw. Nakalak ang pinto mula sa loob at sarado lahat ng bintana. Sa ibabaw ng lamesa sa sala, may isang bote ng alak at isang baso. Mukhang mag-isang uminom tapos inatake, sabi ni Detective Ramos sa kanyang kasama. Nagsimula ang autopsy. Si Dr. Carlos Villanueva, isang medical legal officer mula sa PNP Crime Laboratory, ang nagsagawa nito. Malinaw ang resulta, myocardial infarction. Isang ugat sa puso ang bumara na nagpatigil sa daloy ng dugo. Tumango si Dr. Villanueva habang sinusulat ang report. Lalaki, nasa mid-40s, pagod at stress mula sa trabaho, may bisyo sa pag-inom. Posibleng mangyari ang ganitong pagkamatay. Nagsagawa rin sila ng toxicology test. Noong panahong iyon, ang mga karaniwang lason na kaya nilang i-detect ay cyanide, arsenic at mga pesticide. Lahat ay nagnegatibo. Ang kanyang blood alcohol level ay 0.08%, bahagyang lasing pero hindi sapat para maging sanhi ng acute alcohol poisoning. Sinimulan ni Detective Ramos na imbestigahan ang mga taong malapit kay Joey. Ang una niyang tinawagan ay ang asawang si Maria. Nasa Los Angeles, California si Maria at napasigaw siya nang matanggap ang tawag. Ano? Patay ang asawa ko? Hindi maaari. Sumakay agad si Maria ng eroplano. Dumating siya sa Naya makalipas ang 2 araw. Sinalubong siya ni Detective Ramos sa airport. Kailan po ang huling pag-uusap ninyo ng mister ninyo? 3 araw na po ang nakalipas. Nag-usap kami tungkol sa pag-aaral ni Angela. Ano po ang lagay niya noon? Ganoon pa rin naman po. Sabi niya pagod siya, pero wala siyang sinabing may sakit siya, sabi ni Maria habang pinupunasan ng luha. Sinuri ni Detective Ramos ang travel records ni Maria. Lumabas ng bansa si Maria kasama ang anak na si Angela noong Setyembre 2001. Mula noon, wala ni isang record ng kanyang pagpasok sa Pilipinas. Perpekto ang kanyang alibi. Noong madaling araw ng Hunyo 14, nasa Los Angeles si Maria. Mahigit 12 oras ang biyahe mula roon. Kinausap din ni Detective Ramos ang mga katrabaho ni Joey. Si Joey ay isang masipag na tao. Kahit sa mga inuman, hindi namin siya nakitang uminom ng sobra. Mayroon po ba siyang problema o stress kamakailan? Well, syempre malungkot siya dahil nasa Amerika ang pamilya niya, pero hindi naman siya nagpakita ng sobrang paghihirap. Ganoon din ang sinabi ng kanyang boss. Si Mr. Reyes ay isang model employee. Regular siyang nagpapa-check up. Sinuri ni Detective Ramos ang medical records ni Joey. Ang huli niyang check-up ay noong Marso 2002. Normal ang lahat ng resulta. Normal ang blood pressure, normal ang cholesterol levels. Pero bakit biglang inatake sa puso? Nagtaka si Detective Ramos, pero wala siyang ebidensyang medikal. Myocardial infarction ang resulta ng autopsy at walang lason na nakita. Nagpatuloy ang investigasyon sa lugar. Pinuntahan ni Detective Ramos ang guardhouse ng condominium. Mayroon po bang pumasok o lumabas sa Unit 415 mula gabi ng June 13 hanggang madaling araw ng June 14? Umiling ang guwardyang si Mang Tony. Wala po. Si Sir Joey lang po ang umuwi bandang alas 10 ng gabi. Pagkatapos noon, wala na pong iba. Wala po bang CCTV? Luma na po itong building, sir. Wala pa pong nakakabit. Noong 2002, hindi pa karaniwan ang CCTV sa mga kondo, lalo na sa mga mahigit 10 taon nang nakatayo. Nang hinayang si Detective Ramos, tinanong din niya ang ibang mga residente. Kinausap niya si Aling Nena na nakatira sa katabing unit. May narinig po ba kayong kakaibang ingay noong gabi ng June 13? Wala po.
Tahimik lang. Natulog kami bandang alas 11 at wala kaming narinig. Ganoon din ang sinabi ng iba. Si Sir Joey po ay tahimik na tao. Hindi po yan maingay. Sinuri rin ni Detective Ramos ang phone records ni Joey. Noong panahong iyon, kailangan pang humingi ng request sa telephone company para makuha ang talaan ng mga tawag. Makalipas ang 4 na araw, dumating ang dokumento. Ang huling tawag ni Joey ay noong gabi ng Hunyo 13, alas 9. Ang kausap niya, ang asawang si Maria. 3 minuto lang ang usapan. Tinanong muli ni Detective Ramos si Maria, "Ano po ang pinag-usapan ninyo noong gabing iyon?" "Sinabi ko lang po na okay ang pag-aaral ni Angela sa Amerika. Sabi naman niya pagod siya at matutulog na ng maaga." "Wala po bang kakaiba?" "Wala po. Normal lang ang boses niya. Hindi siya nagreklamo ng sakit." Muling umiyak si Maria. Sinilip din ni Detective Ramos ang bank accounts ni Joey. Mayroon siyang 1.5 milyon sa bangko. Buwan-buwan, pumapasok ang sahod niya at nagpapadala siya ng humigit kumulang 150,000 sa Amerika. Walang kahina-hinalang withdrawal. Ordinaryo rin ang kanyang credit card transactions, convenience stores, restaurants, gas stations. Walang problema sa pera. Sinuri rin ni Detective Ramos ang insurance policies ni Joey. Isang life insurance lang. Kinuha noong 1998 na may death benefit na R50 million. Ang beneficiary, ang asawang si Maria. Posible kayang pinatay para sa insurance? Tanong ng isang bagitong pulis. Umiling si Detective Ramos. Nasa Amerika ang asawa. Perpekto ang alibi. At saka myocardial infarction ang sabi sa autopsy. Paano kung may inupahan siyang pumatay? Walang ebidensya, walang sugat, walang lason, walang sapilitang pagpasok sa unit. Napakamot na lang sa ulo ang mga investigador. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa natural na pagkamatay. Bilang huling hakbang, sinuri ni Detective Ramos ang cellphone ni Joey. Noon, may text messaging na pero maliit lang ang storage kaya't automatikong nabubura ang mga lumang mensahe. 3 lang ang natitirang text sa phone ni Joey. Isa mula sa telco, isa tungkol sa trabaho, at ang huli ay galing sa kanyang asawa. "Okay lang si Angela sa school. Mag-ingat ka dyan." Isang ordinaryong mensahe. Isinara ang investigasyon makalipas ang 2 araw. Gumawa ng report si Detective Ramos. Walang suspek. Sanhi ng pagkamatay. Myocardial infarction. Walang ebidensya ng foul play. Sumang-ayon ang kanyang hepe. Nakalulungkot, pero ganyan talaga. Maraming OFW na nag-iisa ang napapabayaan ang kalusugan. 3 araw ang burol, kaunti lang ang nakipaglamay. Mga katrabaho at ilang kamag-anak. Nakasuot ng itim si Maria, luhod-luhod sa harap ng kabaong. Namamaga ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ang 12 gulang na si Angela ay tahimik lang sa tabi ng kanyang ina. "Ate, condolence," sabi ng isang pinsan habang hawak ang kamay ni Maria. "Hindi ko akalain na bigla na lang siyang mawawala." Malakas ang pangangatawan niya. "Ano na ang plano mo ngayon, ate?" Mahirap ang buhay sa Amerika. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Kailangang ipagpatuloy ni Angela ang pag-aaral niya. Yun ang laging gusto ng mister ko. Pagkatapos ng libing, pinuntahan ni Maria ang insurance company. Ipinasa niya ang death certificate at ang police report. Makalipas ang 1 linggo, pumasok ang 1 milyon sa kanyang account. Ibinenta rin niya ang condo unit sa BGC. Mataas ang presyo ng property noon. Sa loob ng 3 buwan, nabenta ito sa halagang 20 milyon. Kabuang 70 milyon ang nakuha ni Maria. Dinala niya si Angela at sumakay sila pabalik ng Amerika. Hinatid sila ni Detective Ramos sa airport. "Pakibigay na lang po ang contact number ninyo kung sakaling kailanganin namin kayo para sa karagdagang investigasyon." Nag-abot ng business card si Maria. "Tawagan niyo po ako. Gusto kong malaman ang buong katotohanan sa pagkamatay ng asawa ko." Pero hindi na muling tumawag si Detective Ramos. Sarado na ang kaso.
Walang dahilan para mag-imbestiga pa. Noong taglagas ng 2002, inilagay ni Detective Ramos ang case file sa bodega. Joey Reyes, OFW, myocardial infarction. Ang mga salitang nakasulat sa folder ay dahan-dahang lumabo sa paglipas ng panahon. Ngunit bago tuluyang isara ang kaso, may isang kakaibang testimonya na pumasok. 4 na araw matapos ang insidente, bumalik sa presinto si Mang Cardo, ang kapitbahay sa itaas. Detective, may naalala po akong kakaiba. Inanyayahan ni Detective Ramos si Mang Cardo sa interrogation room. Ano po iyon? Noong gabi po ng June 13, nagising po ako bandang 2:00 ng madaling araw para umihi. Opo. May narinig po akong ingay mula sa baba. Inayos ni Detective Ramos ang kanyang upo. Anong klaseng ingay po? Parang boses po ng tao. 2 tao po na nag-uusap. Boses po ba ng lalaki o babae? Napakamot sa ulo si Mang Cardo. Hindi ko po sigurado. Mahina po kasi. Parang bulungan lang po, pero mag-isa lang pong nakatira si Mr. Reyes. Sigurado po kayong 2 boses ang narinig ninyo? Parang ganoon na nga po, pero hindi po ako sigurado. Nag-note si Detective Ramos. May nakita po ba kayong tao sa hallway noong oras na iyon? Wala po. Pagkatapos kong umihi, natulog na po ako ulit. Natanong niyo po ba ang ibang kapitbahay? Hindi po. Akala ko po guni-guni ko lang. Binalikan ni Detective Ramos ang kondo at nagtanong-tanong, pero wala ni isang nakarinig ng kakaibang ingay noong 2:00 ng madaling araw. Sinabi rin ng guwardiyang si Mang Tony na walang sinumang pumasok o lumabas noon. Baka na naginip lang si Mang Cardo, naisip ni Detective Ramos. Walang malinaw na ebidensya, walang ibang saksi. Natural death ang resulta ng autopsy at walang sapilitang pagpasok. Kahit pa may bumisita, hindi iyon nangangahulugang may kinalaman ito sa pagkamatay. Itinala na lang ni Detective Ramos ang testimonya ni Mang Cardo at hindi na ito inimbestigahan pa. Ang kaso ay tuluyan ng nalimutan. Ang pagkamatay ni Joey Reyes ay naitala bilang isang malungkot na trahedya ng isang OFW. Si Maria, na bumalik sa Amerika, ay hindi na muling tumuntong sa Pilipinas. Nakatapos ng pag-aaral si Angela sa Amerika. Lumipas ang panahon at ang katotohanan noong 2002 ay nanatiling nakatago sa dilim. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na makalipas ang 25 taon, isang lumang camcorder tape ang babago sa lahat. Mga kaibigan, iyan po ang kwento ng investigasyon noong 2002. Sa pamamagitan ng mga lumang pamamaraan, wala silang nakitang dahilan para pagdudahan ang natural na pagkamatay. Isang perpektong alibi, isang malinaw na autopsy report, at isang testimonya na isinantabi. Ngunit ano kayang katotohanan ang laman ng camcorder tape na natagpuan ni Angela makalipas ang 19 na taon? Kaninong boses ang naroon? Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang nakagigimbal na proseso ng muling pagbubukas ng kaso. Noong Marso 2020, ang 40 taong gulang na si Angela Reyes ay naglilinis ng attic ng kanilang bahay sa Los Angeles. Dahil sa COVID-19 lockdown, nagsimula siyang mag-ayos ng bahay. Sa gitna ng maalikabok na mga kahon, isang lumang bag ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ano to? Binuksan ni Angela ang bag. Nasa loob ang mga personal na gamit ng kanyang amang si Joey, isang relo, pitaka, mga business card at isang camcorder. Kinuha ni Angela ang camcorder. Isa itong Sony Handycam, sikat noong early 2000s. Ito yung ginagamit ni Papa. Sinubukan niyang buksan pero ubos na ang baterya. Naghanap siya ng adapter sa buong bahay. Pagkatapos ng 2 oras na pag-charge, bumukas ang camcorder. May lumabas na menu sa maliit na screen. May nakasalang tape. Pinindot ni Angela ang play button. Lumitaw sa screen ang isang beach noong tag-araw ng 1999. Isang batang Angela ang gumagawa ng sandcastle at narinig niya ang boses ng kanyang ama. Angela, tingin ka dito sa camera. Ha ha ha. Naluha si Angela. Nagpatuloy ang video. Pasko noong 2000. Family reunion.
Recognition Day ni Angela noong 2001, isang araw sa theme park noong tagsibol ng 2002, mga simple at masasayang alaala. Pero pagkatapos ng huling video, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng tape, naging itim ang screen. Marahil ay ibinaba lang ng kanyang ama ang camcorder matapos mag-record. Akmang i-fast forward na sana ni Angela nang bigla siyang natigilan. May narinig siyang mahinang tunog mula sa madilim na screen. Boses ng lalaki. "Sigurado ka bang okay to?" Nilakasan ni Angela ang volume. Sumunod ang boses ng isang babae. "Oo, kapag ininom niya to, titigil ang puso niya." Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Angela. Ang boses ng babae ay sigurado siyang sa kanyang inang si Maria. "Paano kung mahuli tayo?" muling tanong ng lalaki. Isang boses na hindi niya kilala. "Hindi tayo mahuhuli. Atake sa puso ang lalabas sa autopsy." Kinumpirma ko na sa doktor. "Talaga?" "Oo. Maghintay ka sa Amerika. Ako na ang bahala sa lahat bago ako sumunod." "Sige." Pagkatapos noon, tunog na lang ng pagsara ng pinto ang narinig. Halos mabitawan ni Angela ang camcorder. Ano to? Pinakinggan niyang muli ang tape mula sa simula at tiningnan niya ang petsa. Hunyo 11, 2002. 3 araw bago mamatay ang kanyang ama, agad niyang pinuntahan ang kanyang ina. Nakaupo si Maria sa sala, nanonood ng TV. "Ma, tingnan mo to." Inabot ni Angela ang camcorder. Tiningnan ni Maria ang screen at biglang nagbago ang kanyang mukha. "Ano yan?" "Mga gamit ni Papa. Pero may nakarecord sa dulo." Pinindot ni Angela ang play. Mula sa madilim na screen, umalingaw-ngaw ang usapan. "Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya." Namutla ang mukha ni Maria. Hindi totoo yan." "Ma, boses mo to, di ba?" "Hindi, nagkakamali ka," sigaw ni Maria. Napaatras si Angela. "Sino yung lalaki? Bakit kayo nag-uusap ng ganito?" "Angela, makinig ka sa akin. Ire-report ko to sa pulis." Dinala ni Angela ang camcorder sa kanyang kuwarto at nilock ang pinto. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay pero kailangan niyang maging matatag. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinearch ang website ng Philippine National Police. Hinanap niya kung paano mag-report mula sa ibang bansa. Kinabukasan, sa tulong ng Philippine Consulate, nagsumite si Angela ng formal na reklamo sa Taguig City Police. "Hinihiling ko po ang muling pagbubukas ng kaso ng aking amang si Jose Reyes na namatay noong 2002. May bago po akong ebidensya." Ipinadala niya ang orihinal na tape sa pamamagitan ng International Courier. Makalipas ang 2 araw, dumating ang reklamo sa Taguig City Police Station. Si Major Elara Cruz, ang hepe ng Investigation Unit, ang sumuri sa mga dokumento. Kaso noong 2002, 11 taon na ang nakalipas. Ipinahanap ni Major Cruz ang case file mula sa bodega. Binuksan niya ang maalikabok na folder at nakita ang report ni dating Detective Ben Ramos. Myocardial infarction, death by natural causes. No evidence of foul play. Nagtaka si Major Cruz. Bakit humihiling ng reinvestigation ang anak? Sakto namang dumating ang camcorder tape. Ipinasa ito ni Major Cruz sa kanilang technical team. Paki-convert ito sa digital file at pakisuri na rin ang audio. Makalipas ang 3 araw, lumabas ang resulta. Ipinatawag ni Major Cruz ang kanyang team. Sa screen, lumitaw ang isang audio waveform. "Pakinggan niyo to." Mula sa speakers, narinig ang usapan. "Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya." "Paano kung mahuli tayo?" "Hindi tayo mahuhuli. Atake sa puso ang lalabas sa autopsy." Natahimik ang buong kwarto. Ipinaliwanag ng technician. Ang boses po ng babae ay malaki ang posibilidad na si Maria Santos, ang asawa ng biktima. Ang boses ng lalaki hindi pa po natutukoy. "Kumusta ang kalinawan ng audio?" "May background noise, pero malinaw po ang usapan. Pwede pong gamitin bilang ebidensya sa korte." Tumango si Major Cruz. Ito ay isang malinaw na pagpaplano ng pagpatay.
Pero 18 years na po ang nakalipas, Major. Paano ang prescriptive period? Tanong ng isang bagitong investigador. Sinuri ni Major Cruz ang batas. Sa Pilipinas, ang prescriptive period o panahon kung kailan maaaring isampa ang kaso para sa murder ay 20 taon. Pwede pa, sakto sa oras, agad na bumuo ng Special Investigation Team si Major Cruz. Ang una nilang ginawa ay alamin kung nasaan si Maria. Sa records ng Bureau of Immigration, hindi nga siya pumasok sa Pilipinas mula noong 2002. Nakatira pa rin siya sa Los Angeles. Humingi ng tulong si Major Cruz sa Interpol, requesting red notice for Maria Santos, Filipino citizen born 1968 for the crime of murder. Ang red notice ay isang international arrest warrant. Makalipas ang isang linggo, may sagot mula sa Interpol. Red notice approved. The US FBI has been notified. Muling sinuri ng team ang autopsy report noong 2002. Retirado na si Dr. Carlos Villanueva, isang bagong forensic pathologist, si Dr. Lenny David, ang nag-review ng kaso. Myocardial infarction ang nakalagay na cause of death dito. Kumusta po ang toxicology test? Tanong ni Major Cruz. Cyanide, arsenic at pesticides lang po ang sinuri. Iyon lang po ang kaya ng teknolohiya noon. Paano po ngayon? Ngayon, mas marami na tayong kayang i-detect na kemikal, lalo na yung mga gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Anong mga gamot po iyon? Naglabas ng mga dokumento si Dr. David. Sobrang dosis ng potassium, insulin o mga gamot sa puso tulad ng digoxin. Sa autopsy, mukha itong natural na atake sa puso, pero 18 na taon na ang nakalipas. Posible pa po bang masuri ulit? Kung naitabi po ang mga buto, posible. May mga bakas ng kemikal na maaaring manatili sa buto at ngipin. Pinuntahan ni Major Cruz ang puntod ni Joey Reyes sa isang sementeryo sa probinsya. Sa pahintulot ng pamilya, nakakuha sila ng court order para sa exhumation. Kumuha sila ng bone samples at ipinadala sa PNP Crime Lab. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta. Tumawag si Dr. David kay Major Cruz. Major, may resulta na po. Anong nakita? May kakaibang kemikal na nakita sa mga buto. Ano yon? Succinylcholine. Isa po itong muscle relaxant, ginagamit sa anesthesia. Nagdudulot ba yan ng atake sa puso? Sa sobrang dosis, napaparalisan ito ang mga kalamnan sa paghinga na nauuwi sa suffocation o pagtigil ng puso. Sa autopsy, kamukha ito ng myocardial infarction. Bakit hindi ito nakita noong 2002? Hindi po kasama sa standard toxicology panel noon. At saka, mabilis po itong ma-breakdown sa katawan, kaya mahirap nang makita ilang araw matapos ang pagkamatay. Paano ito nakita ngayon? May naiwang napakaliit na bakas sa bone tissue. Natagpuan lang ito gamit ang pinakabagong equipment. Napakuyom ng kamao si Major Cruz. Ngayon, may matibay na tayong ebidensya. Sinubukan ng team na i-trace ang mga bumili ng succinylcholine noong 2002, pero karamihan sa mga records ay naitapon na. Nag-request sila ng court order para buksan ang mga medical records, pero walang nakapangalan kay Maria. Malamang sa Amerika niya ito nakuha, sabi ni Major Cruz. Humingi sila ng tulong sa FBI, requesting assistance to check Maria Santos's records for any purchase of restricted drugs around 2002. Noong Mayo 2020, isang tawag ang natanggap nila mula sa FBI. We have arrested Maria Santos. Inaresto si Maria sa kanyang bahay sa Los Angeles. Maria Santos, you are under arrest based on an Interpol red notice from the Philippine government for the crime of murder. Ano? Wala akong kasalanan, sigaw ni Maria, pero sinuutan na siya ng posas. Sinimulan ang extradition process. Kahit kumuha pa siya ng abogado, ibinasura ang kanyang apela. Makalipas ang 1 buwan, ibinalik si Maria sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Major Cruz sa NAIA. Maria Santos,
Inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawang si Jose Reyes. Umiling si Maria. Nasa Amerika ako noon. May alibi ako. May ebidensya kami. Narinig mo na ba ang camcorder tape? Namutla ang mukha ni Maria. Dinala siya sa Taguig City Police Station para sa interogasyon. Noong Hunyo 11, 2002, nasa Pilipinas ka ba? Hindi, nasa Amerika ako. Pero wala sa travel records mo. Bakit naman ako magsisinungaling? Mula 2001, nasa Amerika na ako. Inilabas ni Major Cruz ang isang dokumento. Kung ganoon, ano ito? Mula sa speaker, narinig ang audio mula sa tape. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Napakagatlabi si Maria. Hindi ako yan. Anong hindi ikaw? Sinabi ng asawa mo na may sakit siya sa puso, di ba? Pero sa medical records niya, malusog siya. Ipinakita ni Major Cruz ang check-up results ni Joey. At saka, may nakita kaming saksinilcolin sa mga buto niya. Alam mo ba kung ano yon? Hindi. Isang muscle relaxant na nakamamatay. Ikaw ang nagpainom sa kanya nito, di ba? Hindi. Nasa Amerika ako, sigaw ni Maria. Itinigil muna ni Major Cruz ang interogasyon. Nagsimula naman ang paghahanap sa pagkakakilanlan ng lalaki sa tape. Sinuri ng audio experts ang boses, ngunit walang tumugma sa kanilang database. Malamang walang criminal record, sabi ng isang technician. Nag-isip ng ibang paraan si Major Cruz. Inimbestigahan nila ang buhay ni Maria sa Amerika. Sa tulong ng FBI, nakuha nila ang kanyang phone at bank records. May isang lalaking madalas niyang kausap at kasama sa mga transaksyon noong 2002, si Miguel Mike de la Cruz, isang Filipino-American na tour guide. Humingi ng litrato ni Mike si Major Cruz at ipinadala ito kay Angela. Kilala mo ba ang taong ito? Agad sumagot si Angela. Opo, madalas siyang kasama ni Mama. Tour guide daw po niya. Naging malinaw ang lahat para kay Major Cruz. Ito ang kasabwat. Kumuha ng voice sample ni Mike ang FBI sa isang voluntary interview. Ipinadala ito sa Pilipinas. Ang resulta, it's a match. Parehong boses ang nasa camcorder tape. Agad humiling ng red notice si Major Cruz para kay Mike. Makalipas ang 2 linggo, naaresto si Mike sa Los Angeles International Airport, akmang aalis ng bansa. Mr. De la Cruz, you are under arrest for accessory to murder. Makalipas ang 1 buwan, na-extradite din si Mike sa Pilipinas. Magkahiwalay silang ininteroga. Patuloy pa rin sa pagtanggi si Maria. Ngunit si Mike, iba. Pinapawisan siya ng husto. Sa loob ng interrogation room, ipinadinig sa kanya ni Major Cruz ang tape. Boses mo to, di ba? Yumuko si Mike. Kayo ni Maria Santos ang pumatay kay Jose Reyes, tama? Utos. Utos lang po niya ang sinunod ko. Nanginginig na sabi ni Mike. Sinong nag-utos? Si Maria po. Sabihin mo ang lahat. Pinindot ni Major Cruz ang record button. Nagkakilala po kami ni Maria noong 2001. Naging kliyente ko po siya sa tour. Naging malapit kami at naging kami. Kahit may asawa siya, opo, sabi niya. Kung mamamatay daw ang asawa niya, makukuha nila ang malaking insurance. Magiging masaya raw kami at pumayag ka, tumango si Mike. Ako po ang humanap ng gamot sa kaibigan kong nagtatrabaho sa ospital, yung saksinilcolin po. Paano ninyo isinagawa? Noong Hunyo 11, 2002, lumipad po si Maria papuntang Pilipinas pero wala sa records niya. Gumamit po siya ng peking passport. Nagulat si Major Cruz. Pagdating niya, pinainom niya sa alak, yung gamot. Nang bumagsak ang asawa niya, bumalik siya agad sa airport at sumakay ng eroplano pabalik ng LA. Para pag nahanap ang bangkay, nasa Amerika na siya. Perpektong alibi. Huminga ng malalim si Major Cruz. Makalipas ang 18 na taon, ang perpektong krimen ay nabunyag na. Mga kaibigan, nakita ninyo kung paano binuksan ng isang camcorder tape ang isang 18 taong gulang na kaso.
Mula sa modernong teknolohiya ng PNP Crime Lab, sa international na kooperasyon ng Interpol hanggang sa pag-amin ng kasabwat. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Patuloy na nagmamatigas si Maria. Ang testimonya lamang ng isang kasabwat ay hindi sapat. Sa huling bahagi, tutunghayan natin kung paano bubuuin ng piskalya at pulisya ang huling piraso ng puzzle para idiin si Maria at kung ano ang magiging hatol ng korte. Matapos ang pag-amin ni Mike, muling ipinatawag ni Major Cruz si Maria. Uminamin na si Mike sa lahat. Nanigas ang mukha ni Maria. Kahit anong sabihin niya, wala akong kinalaman. Sinabi niyang gumamit ka ng pekeng passport para pumasok sa Pilipinas at patayin ang asawa mo. Sinungaling, nasa Amerika ako. Inilapag ni Major Cruz ang isang folder. Hinalughog ng FBI ang bahay mo. Ito ang listahan ng mga nakuha nila. Kabilang sa listahan, isang resibo mula sa duty-free shop sa NAIA na may petsang Hunyo 52. Namutla si Maria. Hindi sa akin yan. Nakalagay dito na binayaran ito gamit ang credit card mo. Ipinakita ni Major Cruz ang kopya ng resibo. Hunyo 16, 2002, 11:45 p.m. NAIA Terminal 1. Napakagatlabi si Maria. Nasa LA ako ng araw na yan. Sinuri namin ang LA Immigration Records. Nakarehistro ang pagpasok mo noong 8 a.m. ng Hunyo 14. Kita nyo na, hindi ako umalis. Ang biyahe mula Maynila papuntang LA ay 12 oras. Kung umalis ka ng gabi ng June 13, darating ka ng umaga ng June 14 US time. Hindi na nakapagsalita si Maria. Nagpatuloy si Major Cruz. Nahanap din namin ang peking passport. Nakatago sa isang kahon sa attic nyo. Inilapag niya ang kopya ng passport. Ang litrato ay kay Maria, pero ang pangalan ay iba. Elena Cruz. Gamit ang passport na ito, umalis ka ng LA noong June 12, dumating sa Maynila ng June 13, at umalis ka ulit ng madaling araw ng June 14. Yumuko si Maria. Akala mo siguro, sa loob ng 18 na taon, nakagawa ka ng perpektong krimen, pero sinira ng camcorder tape na natagpuan ng anak mo ang lahat. Inihanda ni Major Cruz ang mga dokumento para isampa ang kaso sa piskalya. Ang kaso ay napunta kay Fiscal David Lim. Maingat niyang sinuri ang mga ebidensya, sapat ang ebidensya, pero kailangan nating patibayin ang kaso laban kay Maria. Hindi pwedeng umasa lang sa testimonya ni Mike. Nagutos si Fiscal Lim ng karagdagang investigasyon. Hanapin niyo ang CCTV footage ng NAIA noong June 13, 2002. Fiscal, 18 years na po. Malamang wala na yun. Subukan niyo pa rin. Gaya ng inaasahan, wala na ang footage, pero hindi sumuko si Fiscal Lim. Kumusta ang flight manifest ng mga airline? Posible po yan, Fiscal. Nagtatago sila ng records ng matagal. Nakipag-ugnayan sila sa Philippine Airlines. Makalipas ang 2 linggo, may resulta. May pasaherong nagngangalang Elena Cruz sa flight papuntang LA, madaling araw ng June 14, 2002. Kunin niyo ang listahan ng mga katabi niyang pasahero. Nagsimula silang hanapin ang mga taong iyon. Marami ang hindi na makontakt, pero may isa silang natagpuan. Si Mr. Ramon Garcia, isang negosyante. Naaalala niyo po ba ang flight ninyo noong June 14, 2002? Matagal na yon, iho. Ipinakita ng investigador ang litrato ni Maria. Nakita niyo po ba ang babaeng ito? Tinitigan ni Mr. Garcia ang litrato. Oo, siya, yung katabi ko. Naaalala ko siya kasi iyak siya ng iyak sa buong biyahe. Inabutan ko pa nga ng panyo. Pumayag si Mr. Garcia na tumestigo. Noong Agosto 2020, nagsimula ang paglilitis sa Taguig Regional Trial Court. Sa courtroom, naroon si Angela. Sa upuan ng mga akusado, magkatabi sina Maria at Mike. Binasa ni Fiscal Lim ang sakdal. Ang akusadong si Maria Santos, kasama ang kasabwat na si Miguel de la Cruz, ay plinano at isinagawa ang pagpatay sa biktimang si Jose Reyes.
Itinanggi ito ng abogado ni Maria. Nasa Amerika po ang kliyente ko noong nangyari ang krimen. Unang ebidensya, ang camcorder tape. Umalingaw-ngaw sa buong courtroom ang usapan. Kapag ininom niya to, titigil ang puso niya. Maraming napasinghap. Boses niyo po ba ito? Tanong ng hukom kay Maria. Hindi po. Kahawig lang po, sagot niya. Pero kinontra ito ng resulta ng voice analysis na 98% match. Sunod na ebidensya, ang resulta ng exhumation, ang pagkakatuklas ng succinylcholine. Sinubukan itong ipaliwanag ng depensa bilang bakas ng isang lumang operasyon, pero pinatunayan ng prosekusyon na hindi kailanman na ospital o naoperahan si Joey. Tumestigo si Mike. Detalyado niyang isinalaysay ang buong plano mula sa pagkuha ng lason hanggang sa paggamit ni Maria ng peking passport. Sinungaling, sigaw ni Maria, pero pinatahimik siya ng hukom. Ipinresinta rin ng mga text message ni na Maria at Mike noong 2002. Bukas na ako pupunta, maghintay ka. Text ni Maria kay Mike noong Hunyo 12. Huling tumestigo si Mr. Ramon Garcia. Itinuro niya si Maria. Siya po yung katabi ko sa eroplano. Umiiyak siya. Yumuko si Maria. Noong Oktubre 2020, ginanap ang huling pagdinig. Sa loob ng 18 na taon, pinaniwalaan ng akusado na nakagawa siya ng perpektong krimen, sabi ni Fiscal Lim sa kanyang closing argument. Ginamit niya ang pera mula sa insurance ng kanyang asawa para sa marangyang buhay, habang ang kanyang anak ay lumaki na walang ama. Humihiling kami ng pinakamabigat na parusa. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita si Maria, nagsimula siyang umiyak. Ako po. Hindi niya matapos ang sasabihin. Mula sa audience, tumayo si Angela. Ma, tama na. Humingi ka na ng tawad kay Papa. Napatingin si Maria sa kanyang anak. Alam ko na po ang lahat, ma, na pinatay mo si Papa, na nagsinungaling ka sa loob ng 19 na taon. Napaluhod si Maria. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Noong Nobyembre 20, 2020, ibinaba ang hatol. Napatunayang nagkasala si Maria Santos sa salang pagpatay dahil sa kanyang planado at malupit na krimen. Hinahatulan siya ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong. Ang kasabwat na si Miguel de la Cruz ay hinahatulan ng 20 taon na pagkakakulong. Ang lahat ng perang nakuha mula sa insurance ay kinukumpiska ng gobyerno at ibabalik sa pamilya ng biktima. Isang malakas na tunog ng martilyo ang narinig. Napahagulgol si Maria, si Mike naman ay tulala. Tahimik na umiiyak si Angela. Sa labas ng korte, hinarap niya ang media. Makalipas po ang 18 na taon, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko. Dadalawin ko po siya sa puntod niya para ibalita ito. Mapapatawad niyo pa po ba ang nanay ninyo? Kailangan po ng panahon para diyan. Sa ngayon, masaya na po ako na nalinis ang pangalan ni Papa. Si Major Cruz ay bumalik sa kanyang opisina. Sa wakas, natapos din ang 18 taong gulang na kaso, sabi ng kanyang kasama. Isang camcorder tape lang ang nagbago sa lahat. Gaano man kaperpekto ang isang krimen, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Noong gabing iyon, dinalaw ni Angela ang puntod ng kanyang ama. Pa, makakapagpahinga ka na. Nahanap na po ang hustisya. Ang lahat ng perang ibinalik sa kanya ay ginamit ni Angela para magtayo ng isang foundation. Ang Joey Reyes Foundation for OFW Families. Nagbibigay ito ng scholarship sa mga anak ng mga OFW. Isang paraan para hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang ama. Isang araw, binisita ni Major Cruz ang retiradong si Detective Ben Ramos. Sir, naaalala niyo po ba ang kaso ni Jose Reyes noong 2002? Tumango si Ramos. Oo naman. Murder po pala iyon, sir. Gawa ng asawa at ng kalaguyo niya. Natigilan si Ramos. Ibig sabihin, totoo yung sinabi ng kapitbahay na may narinig siyang 2 boses. Opo, sir. Nandoon pala sa Pilipinas ang asawa niya ng gabing iyon. Napabuntong hininga si Ramos.
may nakaligtaan kami. Limitado po ang teknolohiya noon, sir. Ginawa niyo ang lahat ng inyong makakaya at dahil sa maayos ninyong pag-file ng report, naging posible ang reinvestigation. Ang pagkamatay ng amang OFW na si Jose Reyes ay hindi isang aksidente. Ito ay isang trahedyang dulot ng kasakiman ng taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit dahil sa tapang ng isang anak at sa tulong ng modernong siyensya, ang katotohanang itinago sa loob ng 10,000 na taon ay lumabas din sa liwanag. Anong aral ang nakuha ninyo sa kwentong ito? Ang pamilya ay dapat sandalan, hindi pagmumulan ng panganib. Dahil sa batas na nagtatakda ng 20 taong prescriptive period para sa murder, naging posible ang pagpapanagot sa mga may sala kahit matagal na ang lumipas. Isang paalala na gaano man katagal, ang hustisya ay darating. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-click ang subscribe at like at iwan po ang inyong mga saloobin sa comments section. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat po kayo at mahalin ang inyong pamilya. Paalam.